Noong digmaan, isang lalaking kinatatakutan sa larangan ng labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig ang kinilala bilang isa sa pinakamalupit na sundalo ng Finland. Nang magsimulang magbago ang takbo ng digmaan, iniwan niya ang militar at sinubukang mamuhay ng tahimik bilang manero ng ginto sa Lapland. Nagbago ang kwento ng tumingin ng isang grupo ng mga sundalong Nazi sa ginto na pinaghirapan niya. Sa halip na sumuko, pinili niyang lumaban. Noong 1944, matapos magkasundo ang Soviet Union at Finland sa tigil putukan laban sa Nazi Germany, nakilala natin si Otemi Korpi, isang dating komandante ng Special Forces na minsang kinatakutan sa buong Finland. Mas matanda na ngayon, nagretiro siya at lumipat sa Hilaga para magmina ng ginto. Kasama ang kanyang kabayo at aso, ginugol niya ang araw sa paghuhukay sa tabing ilog. Kadalasan, maliliit na piraso lang ang kanyang nakukuha. Hanggang sa nagbago ang kapalaran niya. Natuklasan ni Otemi ang isang napakalaking tipak ng ginto, mas mahalaga kaysa sa anumang nahanap niya noon. Masaya niyang ipinuwesto ito sa bag at nagsimulang umuwi sakay ng kanyang kabayo. Sa daan, nakasalubong niya ang mga paatros na sundalong Nazi. Tinulungan pa siyang daan, tinawag siyang mahinang matanda, ngunit hinayaan siyang dumaan. Maya-maya, nakita niya ang mga bangkay na nakabitin sa mga puno, paalala na hindi pa tapos ang kalupitan ng digmaan. Hindi nagtagal, muli siyang hinarang ng parehong grupo. Pinababa siya ng kanilang pinuno mula sa kabayo at inutusan siyang lumuhod. Bago suriin ang kanyang bag, marahan niyang inutusan ang kanyang aso na umalis. Nang madiskubre nila ang ginto, hindi nila alam na ginaisan nila ang isa sa pinaka-nakamamatay na sundalong nabubuhay. Tumanggi si Otemi na lumuhod. Hawak lamang ang isang kutsilyo, umatake siya ng walang alinlangan. Kumilos siya ng mabilis at eksakto, pinatay ang mga sundalo isa-isa, kahit yaong may mga baril. Pagkatapos ng laban, wala nang natira. Kinuha niya muli ang kanyang kabayo at ang ginto, at nagpatuloy ng tahimik. Umabot ang balita ng massacre kay Bruno, isang malupit na komandanteng Nazi na pinaghahari ng kasakiman. Pagdating niya sa lugar, nakita niya ang tipak ng ginto sa kamay ng isang patay na sundalo. Gagalit at tukso ng kayamanan, nagpasya si Bruno na siya mismo ang manghuhuli. Habang naglalakbay si Otemi sa kagubatan, lumitaw ang isang tangke ng Nazi na humahabol. Pinatakbo niya ng mabilis ang kanyang kabayo habang inuutos ni Bruno na paputukan siya. Umuulan ng bala sa paligid, ngunit nakatakas sila. Natapos ang habulan sa isang minahan ng lupa. Sumabog ito, napatay ang kabayo ni Otemi at nag-iwan sa kanya ng sugatan. Sa kabila ng sakit, pinulot niya ang nagkalat na ginto at ibinalik ito sa bag. Hindi nagtagal, dumating si Bruno at ang kanyang mga tauhan. Laking gulat nila na buhay pa si Otemi at tumatangging sumuko. Inutusan ni Bruno ang kanyang kasama na si Wolf na barilin siya. Sa halip, ginawa ni Otemi ang imposible, itinungtong niya ang isang bato sa ibabaw ng mina, na nagpasabog ng malakas. Sa ulap ng usok at apoy, muli siyang nakatakas. Napagtanto ni Bruno na mauubos lang ang kanyang mga tao kung diretso silang umatake. Malamig ang puso, inutusan niyang maglakad ang kanyang mga sundalo sa minahan, parang walang halaga. Marami ang napasabog, ngunit unti-unti nilang nabuksan ang daan. Hindi pa kontento si Bruno. Nagutos siya ng mas malupit na taktika, dalawang babaeng bilanggo ng digmaan, sina Eno at Sara, ang pinaharap niya at itinali sa harap ng tangke upang sila ang tumuklas ng mga natitirang mina. Samantala, nakatanggap si Wolf ng utos mula sa kanilang general na umatras sa Finland. Binalaan siya na hindi ordinaryong tao si Otemi. Matapos masawi ang pamilya sa kamay ng mga sundalong Soviet, mag-isa niyang pinatay ang 300 sundalo, dahilan upang tawagin siyang The Immortal, ang taong hindi mamatay. Hindi pinansin ni Bruno ang babala. Sinabi niyang wala nang mawawala sa kanila, kung mabaigo sila, tiyak na papatayin sila ng rehimeng Nazi. Ang plano niya, hulihin o patayin si Otemi, nakawin ang ginto, at gamitin ito bilang tanging pag-asa ng kanilang kaligtasan. Habang naghahanda ang mga Nazi, naghahanap si Otemi ng lugar na mapagpapahingahan. Umupo siya sa tabi ng nasunog na sasakyan, tinanggal ang mga bala sa kanyang katawan at pumikit ng sandali. Nagising siya sa ugong ng makina, papalapit na ang convoy ni Bruno. Gumapang si Otemi sa ilalim ng huling truck at hindi napansin.
Binuksan niya ang tangke ng gasolina, pinatuloy ito sa daan upang lituhin ang mga asong panghanap. Nang mapansin ng mga sundalo ang tagas, huminto sila para inspeksyonin ang mga sasakyan. Sa kalituhan, nakatakas si Otemi, ngunit nakita siya ng mga sundalo. Pinakawalan nila ang mga aso at nagpaputok. Habang tumatakbo, bumaon ang bala sa lupa sa paligid niya. Upang makatakas, sinunog niya ang sarili niyang damit upang mawala ang kanyang amoy, at tumalon sa nagyayalong lawa. Naghintay si Bruno sa pampang, kumbinsidong walang sinuman ang mabubuhay ng matagal sa ilalim ng tubig. Nang lumitaw si Otemi para huminga, inutusan ni Bruno ang kanyang mga tao na paputukan siya. Namula ang lawa sa dugo. Sigurado silang patay na siya, kaya ipinadala nila ang mga diver para kunin ang ginto. Ngunit buhay pa si Otemi. Sa ilalim ng tubig, inatake niya ang mga diver at pinatay isa-isa. Nagkagulo sa baybayin. Isang sundalo ang nagtangkang tumakas sakay ng bangka, ngunit binaril siya ni Wolf. Gamit ang katawan ng isang patay na sundalo bilang panangga, nakabalik si Otemi sa pampang habang pinapaputukan. Makaraang makalayo sa labanan, bumalik siya sa kanyang nayon, ngunit natagpuan niya itong abo at buho na lamang. Wasak na ang kanyang tahanan, at lahat ng kanyang pinahalagahan ay naglaho. Wala na siyang mapuntahan, kaya pumasok siya sa isang abandonadong bahay. Mabigat sa kanyang isip ang mga alaala ng digmaan habang sinusubukan niyang magpahinga bago makatulog. Nagulat siya nang bumalik ang kanyang aso na may dalang buhay na bomba. Sumabog ito at tumilapon si Otemi sa sahig. Mabilis siyang nahuli ni Bruno. Itinali siya ni Bruno sa isang poste at iniwan siyang nakabitin bilang huling pang-aalipusta. Siguradong patay na siya, sinuri ni Bruno ang kanyang pulso at saka nagmarcha palayo kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit tumanggi si Otemi na mamatay. Para manatiling buhay buong gabi, isinaksak niya ang isang metal na pamalo sa kanyang binti bilang suporta, pinipilit ang katawan niyang manatiling tuwid. Pagsikat ng araw, bumalik ang kanyang aso. Isang eroplanong Nazi ang lumipad ng mababa, at ang malakas na ihip mula sa propeller nito ang nagpayanig sa lubod hanggang sa maputol, kaya nakalaya siya. Dalawang pilotong Nazi ang lumapag malapit para mag-refuel. Kahit mahina, lumaban si Otemi. Inagaw niya ang baril ni Muller at pinatay ito, pagkatapos ay inatake si Hendrik, sinugatan ngunit hindi pinatay dahil may plano siya para rito. Matapos gamutin at balutan ang sarili, sinuot ni Otemi ang uniforme ni Hendrik. Tinali niya ang mga kamay nito, pinasakay sa cockpit, at inutusan na paandarin ang eroplano. Habang mababang lumilipad, tinawid ni Otemi ang kalsada at hinarangan ang convoy ni Bruno. Nanlaki ang mata ng mga sundalo nang makita ang lubod na ginamit pang bitay sa kanya, isang nakakatindig baluhibong paalala na bumalik siya. Kumalat ang takot, kaya inutusan ni Bruno ang pag-atres bago sila tuluyang lipulin ni Otemi. Napanatag naman ang mga bilanggo, lalo na si Eino, nang makita siyang buhay. Isa siyang kapwa Finnish, at alam niyang hindi ito titigil sa paglaban. Napatunayan ito nang biglaan siyang umatake sa dalawang gwardyang Nazi sa isang truck, pinatay sila bago pa man mekanik. Mula sa ilalim ng sasakyan, ipinamigay ni Otemi ang mga baril na nakuha mula sa mga patay na gwardya, armado ang mga bilanggo at ginawang maliit na puwersang panlaban. Kasama si Eino, sinakot nila ang isang bantay na truck. Umalis si Otemi at umakyat sa isang tangke habang si Eino ay nagmaneho ng kinuhang sasakyan, kaya nagmukha silang ganap na militar na puwersa. Inilunsad ng mga pinalayang bilanggo ang kanilang pag-atake. Umalangaw-ngaw ang mga putok na tumatama sa convoy ng Nazi, nililinis ang daan, habang nakikipaglaban si Otemi sa ibabaw ng tangke. Inutusan ni Bruno si Wolf na buksan ang hatch at itapon siya. Binaril siya ni Wolf ng malapitan, ngunit muling umakyat si Otemi at pinilit siyang makipagsapakan. Nagpagulong sila at bumagsak sa lupa. Mabilis na nanag si Otemi at binugbog si Wolf ng walang awa. Bago niya ito patumbahin, dumating ang dalawang Nazi sa motorsiklo. Nakilala nila si Otemi, nagpanik, at mabilis na tumakas, iniwang mag-isa si Wolf. Nakakita si Otemi ng maayos pang motorsiklo. Sumakay siya at humabol kay Bruno, iniwan si Wolf. Di nagtagal, pinalibutan ng mga pinalayang bilanggo si Wolf, nakatutok ang kanilang mga rifle, handang sila mismo ang magpasya sa kapalaran niya. Samantala, nakarating si Bruno sa isang airstrip kasama ang natitira niyang isang tauhan.
Dahil sa kasakiman, binaril niya ito at naghanda para tumakas mag-isa kasama ang ginto. Bago siya makalipad, dumating si Artemis sakay ng ninakaw na motorsiklo. Pinaputukan niya ang eroplano, ngunit nakalipad pa rin sina Bruno at ang piloto. Hindi nila alam na nakakapit si Artemis sa ilalim ng eroplanong umaangat. Ginamit niya ang natitirang lakas para makaakyat. Binutis niya ang cabin gamit ang kanyang palakol at pinilit pasukin ito. Nanlaki ang mata ni Bruno at ng piloto nang makita siya. Nagpaputok si Bruno gamit ang kanyang baril, ngunit naiwasan ito ni Artemis, inagaw ang braso niya, at pinilipit hanggang sa mahulog ang armas. Nauwi sa marahas na santukan ang kanilang laban. Sunod-sunod na sinapok ni Artemis si Bruno sa tiyan, saka isinampol sa pader ng cabin, inuulan ng kalabog sa dibdib at mukha. Lumaban si Bruno, siniko si Artemis sa panga at napaurong ito. Sinamantala niya ang sandali at umatake. Pinahirapan niya si Artemis, sinuntok ang tadyang at balikat nito, at gumamit ng lubod mula sa cabin upang dagdagan ang lakas ng kanyang mga suntok. Sa bawat hampas, binabayo niya ang mukha ni Artemis upang tapusin ang laban. Ngunit muling tumindig si Artemis. Hinailan niya ang lubod na nakatali sa braso ni Bruno at itinakbo ito sa gas pipe ng eroplano. Umuga ng malakas ang eroplano, tinangay si Bruno palabas ng pinto, kasama ang pipe. Pagbagsak nito sa lupa, sumabog ito, at natapos ang banta ni Bruno sa apoy. Patay na ang piloto, kaya wala ng kontrol ang eroplano. Pa-spiral itong bumagsak patungo sa lupa. Naghahanap ng desperado si Artemis ng paraan para mabuhay at tanging isang lubod lamang ang nakita niya. Ilang sandali pa, bumagsak ang eroplano. Tumilapon siya sa makapal na putik. Lumubog siya sandali, saka sumulpot, duguan at hingal, ngunit buhay. Sa ibang lugar, nabihag na nina Eno at ng mga pinalayang bilanggo si Wolf. Tinali nila ito sa harap ng isang tangke ng Nazi bilang patunay ng kanyang mga kasalanan. Dinala ni Eno ang tangke sa hukbong finish at iniulat na lahat ng Nazi ay patay maliban kay Wolf. Sa huling sandali, sumakay si Artemis sa ninakaw na motorsiklo kasama ang kanyang aso at bumiyahe papunta sa lungsod. Pagod, sugatan, at hawak pa rin ang kanyang palakol, pumasok siya sa isang bangko. Tahimik ang lahat habang lumalapit siya sa counter. Walang sinabi, inilapag niya ang kanyang ginto sa mesa, handa nang ipapalit ito sa pera. At dyan nagtatapos. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, mag-subscribe ka na idol para updated ka sa susunod na video.